So yun guys, welcome back sa ating channel. So ngayong araw guys, magpapalit ako ng shock. Ito yung nakaraang araw na binidyo ko, na binlog ko, na binaklas ko yung sidecar doon sa dito sa motor dahil sa nabali itong shock. So ito yung dahilan ng pagkabali. Naputol ito nung nasa biyahe kami papuntang Pangasinan. Ito nga may tupi yan, nakikita nyo. Then dito yan nakalagay, yan dito nakalagay yan. Tapos nung nadaanan ko yung lubak, hindi ko nakita kasi sobrang lakas ng ulan. So naputol ito dito, tumama dito. So yan, kita nyo may gas-gas. Yan, buti na lang dahil dito sa shock na to, siya yung pumigil para hindi tuluyang pumasok dito sa gitna. Kaso ang naging problema naman, nabali din itong shock. So kailangan ng palitan. Meron akong reserba dito, so hindi siya kagaya ng kulay pero same naman siya ng sukat. So yan siya. So ito yung ikakabit ko ngayon. Then pagkatapos guys, gagawin ko naman yung clutch lining. So kasi nung bumiyahe kami ng Pangasinan, medyo naramdaman ko slide na siya. Yung pala, ito na yung dahilan, no? Nasunog na yung clutch lining niya. So ito magagamit pa naman to, pero yung clutch lining hindi na siya po pwede. Yan, nasunog na siya. So sayang, makapal pa naman sana. Kaso dahil sa yung spring neto guys sa loob, hindi na siya accurate. Kaya hindi niya na maidiin ng maayos yung clutch lining. Then pero hindi ko na rin gagamitin ito. Meron akong isang reserba, ito yung gagamitin ko. Tatanggalin ko lang yung lining neto. Ikakabit ko yung lining ng rakal na ibinigay sa akin ng bayaw ko. Ito. So ito guys, ito yung lining na ito, makapal pa to. Meron talagang mekaniko na minsan hindi natin mapagkatiwalaan, na sabi niya na sunog na daw yung lining, pero dahil nga sa pinagawa, walang magawa yung bayaw ko, kaya sabi sige palitan na lang. Pero kinuha niya tong lining na to kasi yung pagkasunog ng lining guys, meron talagang meron talagang mark yan ng pagkasunog ng lining, yan kagaya niyan. So kung nakikita nyo yung itim-itim na yan. Pero yung rakal na pinanggalingan nitong lining, wala siya, malinis siya guys. So ang problema lang din noon, yung lining housing niya is yung spring neto sa loob. Yun. So pinalitan. So okay naman din siya, kaso hindi naman mararamdaman kaagad yun dahil single naman yung motor. So ito hiningi ko sa bayaw ko, binigay naman niya sa akin. So ito yung kakabit ko ngayon na lining. So yan guys, sisimulan ko ng magpalit ng spring. So sana samahan niyo ako guys. So guys, ito nga pala yung part 2 ng nakaraang video natin, kasi yung ginawa kong part 1 yun, gawa ng marami kasing gagawin dito sa motor na to. Pagpalit ng shock, yung clutch lining niya, tapos yung block niya, piston niya kailangan linisin. Tingnan nyo guys, sobrang itim na. So umusok ulit dahil sa local yung top gasket na naikabit ko. Nasunog yung top gasket, pati yung rubber na nandun sa loob. So kaya pumutok yung rubber, tapos yun, pumasok na yung langis. Kaya umusok ulit itong motor. So yun ang naging experience ko dyan guys, na wag nang bibili sa susunod ng mga local na pyesa, kasi ganun din
kung local yung bibilihin mong piyesa, ilang araw lang, ilang linggo lang bibigay na naman, tapos bubuksan mo na naman yung makina. Di kagaya ng original, pagka magandang klase yung piyesa na binili mo, so magtatagal yung buhay ng motor. Ito nga, ilang beses ko nang binaklas to, ilang beses ko nang binlag din to. Yun at yun pa rin yung sira, yun at yun pa rin yung ginagawa ko, dahil nga sa local yung mga naikakabit kong piyesa. Pero ngayon bumili ako ng bago na mas sigurado kalidad, kaya sa susunod inaasahan ko na hindi na ako kaagad magbabaklas. So ayan guys, kita naman talagang baling-bali yung shock. Hindi kagaya na ito, straight pa. Yan. So yun guys, napalitan ko na yung shock. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple gawin. So tara, tuloy natin yung gagawin, yung clutch lining naman. Madali lang naman magkalas nito guys. So itong gitna guys, papalitan ko rin pala. Ang ikakabit ko yung dati niya. Siguro ano na lang, kasi may problema rin ito sa ngipin dito sa loob. Siguro pagpapalit ko na lang sila para lang hindi magamit yung spring neto sa spring netong isa sa loob. So kukunin ko pa rin ito, tapos ang gagamitin kong spring itong mga ito. Kasi kailangan guys yung pagtulak ng spring neto maayos.
hindi siya bitin o kaya hindi sobrang higpit. At kailangan pare-parehas yung pagtulak. Baga pantay o balance yung pagtulak ng spring. Kasi kahit bago yung clutch lining nyo, kung hindi maganda yung pagtulak ng spring, yun ang magiging problema, parang slide pa rin. Yan. So ito yung spring na tinutukoy ko guys, na kailangan hindi siya sobrang lambot o hindi rin siya sobrang tigas. So ito yung aalisin ko, ito yung ipapalit ko dito sa kabila, kasi okay pa yung ano nito, ngipin nito sa loob kaysa dito sa kabila. Yan ang may problema na yung kabila. So yan guys, yung problema nito. Ito malambot na itong nasa kanan ko. Yan, itong nasa kaliwa, good pa. Kaya ipagpapalit ko sila ngayon. Kahit kasi itong spring na to, anong binaklas ko to, dati nung may putol. Kaya yan, kung mapapansin nyo yung isa maikli. Kaya hindi rin siya nakakapag-play ng maayos gawa ng itong isang spring. Hindi na pantay yung tulak niya. So ikakabit ko na itong pinagtanggalan ko dito sa kabila dito. So yan, baliktaran naman siya guys, wala namang problema. Yan, kasi yung trabaho ng spring sa loob, ito itutulak nyo guys, pa-press dito sa lining natin. Ngayon, pagka yung spring malambot na, kahit bago yung lining ninyo, slide pa rin yung takbo ng motor. May butas kasi yan dun sa loob guys, kailangan nakapasok yung spring. Kung nakapasok na yung spring, at saka itulak ng flat screw, tapos yan, tapos press. Ingatan lang na huwag tumalsik yung spring, mahirap hanapin dahil medyo maliit. Yan. 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 Yan guys, siguraduhin lang na nakakabit talaga lahat, na hindi tatalsik yan. Yan, yung naririnig yung kumakalangsing guys, yan yan. So yan, ganun lang siya kadali guys, ikabit ngayon. Pagka hindi pantay yung magkabilang dulo, itutulak lang yan guys. Para sigurado na mahigpit ito, pwede rin i-check habang nakakabit na.
Yan. Naipit naman guys. Para wala tayong maging problema. Pagka nakakabit na lahat. So yan, nilinisin ko na lang yung labi na ito, tapos pati itong gilid niya, ito, then pwede ko lang i-salpak. So yan guys, nalinis ko na yung labi na ito, pati yung sa kabila. Didikitan ko na lang para maliit yung kabila. So yan guys, nailagay ko na yung pandikit, sasalpak ko na. So yan guys, naikapit ko na to. Dito na lang. Ayan guys, naikabit ko na, pati yung mahigpit na. So, tapos na yung pinakita ko yung kung paano magpalit ng shock. Na magpalit ng spring ng housing ng clutch lining. Then, pagkabit na itong crankcase. So, yun lang guys. Sa susunod ulit na mga video, sa part 3 naman, kung paanong maglinis ng black at magpalit ng top gasket. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat sa pagtutok. Sana kung mapapadaan ka dito sa channel natin, paki-subscribe naman at paki-follow na rin yung Facebook page natin. So maraming salamat guys. Ingat kayo lagi. Bye bye po.